Elias? Tawag ko habang mahigpit pa rin siyang nakayakap sa akin. Parang ayaw akong pakawalan. Iho, pwede ba namin mahiram muna si... Gulat ako na magsalita si Mommy. Mas ikinagulat ko nang bigla na lang bumitaw si Elias sa pagkakayakap at mabilis na lumingon sa kanya. Napayo ko agad si Mommy nang magtama ang paningin nila. Bago siya tuluyang lumapit sa pintuan, sinulyapan muna ako ni Elias saka tumango kay Dad na nasa likod na ngayon ni Mom. Mukhang tapos na rin siya sa kausap niya kanina. Elias, saan ka pupunta? Tanong ko habang nakatingin sa likod niya. Lumingon siya saglit, tinitigan ako. Ngumiti. Pero umiling lang at muling tumalikod. Wala man lang sagot. Napakagatlabi ako. Paano nga ba siya sasagot hindi naman siya nagsasalita? Kaloka talaga, Tin. I'm sorry. Mahinang bulong ni Mommy sa tabi ko. Napalingon ako sa kanya pero si Elias pa rin ang nasa isip ko. Bakit, Mi? May problema ba? Nang makalabas na si Elias, may naramdaman akong kaba. Parang kahit ano pang mangyari, basta hawak niya ako okay lang. Pero ngayon parang may nawawala. Saan mo nakuha yan? Gulat ako nang hablutin ni Mommy ang hawak kong singsing. Bakit nasa iyo to? Napatingin ako sa likod niya, wala na si Dad. Pinunasan ko ang luhang papatak na sa pisngi ko. Sorry po, tinignan ko lang Huwag mo nang uulitin, Tin. Sabay tipid ng ngiti niya, itinago niyang singsing sa bulsa, tumalikod at naupo sa kama. Tinapik niya ang tabi niya at ngumiti. Napangiti rin ako, lumapit ako at umupo sa tabi niya. Can I ask you something, Mi? Mahina akong tanong. Of course. Kahit kanina ka pa tanong ng tanong. Biro niya sabay tawa. About kay Elias, may alam ka ba sa mga ginagawa niya? Mi, mali ba yung tanong ko? Agad kong tanong nang mapansin kong napayuko siya. Sorry, sumakit lang yung ulo ko Si Elias, what about him? May alam ka ba sa background niya? Di ba medyo close kayo ni Tito Fanny at... We're not close, Celestine Rivera? Putol niya agad, napatigil ako. Okay, pero may pamilya ba siya? Wala na siyang pamilya. Pero bakit minsan di ko siya nakikita kila Luis? Ewan, sabi ni Fanny, trabaho daw siya, ng trabaho lang. Ngayon lang daw to nagka-oras para makasama ang pinsan niya. Ngayon lang? Napangiti ako sa isip. Pwede kayang nung nagkakilala kami, saka lang siya tumigil? Baka mapunik yung labi mo kakangiti. Biro ni Mommy sabay tawa. Ako naman napangiti rin. Mi naman. Siya, tara na. Baba tayo. Ganitong oras ang bili ng daddy mo para kumain. Mi? May alam ka pa ba? Wala na akong alam. Di nga kami close ni Tito Fanyo mo. Okay lang, Mi. I'm not mad. Wala naman akong dahilan para magalit Bumabagabag. Bago pa ako makasagot, bumukas ng elevator. May lalaking nakaitim na sombrero na pumasok. Naghiwalay kami ni Mom. Nasa kanan siya, ako sa kaliwa. Pagharap niya sa amin, si Luis. Luis? Anong ginagawa mo rito? Hi tita, sorry kung nagulat kayo. Hindi naman. Sino kasama mo? Sila mama at papa. Ayaw sumama ng pinsan ko. Hindi din sumama si Elias? Bigla siyang naging seryoso. I don't know. Baka nagtatrabaho na naman sa walang kwenta niyang kumpanya. Why? Close na ba kayo? Hindi Ang weird kaya nun. Good. Akala ko close na kayo nang nagtangka sa'yo What the? Excuse me, Iho. Naririnig ko yan. Malamig na boses ni Ma'am. Sorry, tita. Masyado lang maraming iniisip Sana tumangon na lang ang anak niyo sa gusto ni Mama. Para wala na akong iniisip sa kanila ng pinsan ko. Saka siyang ngumiti sa akin tipid. Parang wala lang at lumabas ng elevator. Hindi kami makagalaw ni Mommy. Hanggang bumalik kami sa floor na pinanggalingan namin. Tahimik lang ako habang pinagsasabihan ako ni Mom kung bakit gano'n ang sinabi ni Luis. Kahit ako, hindi ko rin maintindihan. Hindi na nga ako sumunod kay Mom nang lumabas siya ng kwarto at tumuloy sa dining area ng resort kung nasan daw si Dad. Alam kong nandun din si Luis, lalo pat kasama nila si Tito Fanyo. Ayoko makisama sa mga plastikang usapan, lalo na sa mama ni Luis na walang ibang inatupag kundi ang magtanong kay Mommy tungkol sa pagkakaibigan nila ni Tito. Napatingin ako sa maliit na orasan sa tabi ng kama. Halos gabi na pala.
Hindi ko namalayan ganong katagal akong nakalublob dito. Kanina pang tanghali umalis si Mommy. Tumayo ako at lumapit sa terasa para kahit paano makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit bago pa ako makalabas, napalingon ako sa pinto nang makarinig ako ng kaluskos. Sumilip ako, walang tao. Tumuloy na ako sa terasa at doon muling binalikan sa isipan ang lahat ng nangyayari sa amin ni Elias. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero hindi ko mapigilan ang sarili kong maramdaman ang presensya niya. Ang mga kilos niya, ang epekto niya sa akin. Ang hirap pumili kapag ang gusto mong piliin, ni hindi ka pa naman inaalok. Hindi ko alam kung totoo ba ang pinapakita niya o isa lang yung paraan para makuha ang kailangan niya. Natatakot akong baka kapag handa na akong sumagal, saka ko malalaman na hindi pala pareho ang nararamdaman namin. Bigla, dalawang matitigas na bisig ang pumulupot sa bewang ko mula sa likod. May mainit na hiningang humaplos sa leg ko. Celestine. Mahina ngunit pilit ang kanyang bulong. Elias, kilala ko ang boses na yon. Kahit kanina lang niya ginamit ang tinig niya, paulit-ulit umaalingaw sa utak ko. Muntik na akong mapasigaw nang maramdaman ko ang malambot at mainit na bagay na lumapat sa leg ko. Tigil! Pakiusap ko, agad naman siyang tumigil. Ramdam ko ang marahan niyang paggalaw. Naiiling na lang ako sa sobrang kiliti. Please, tumigil ka na. Hindi na ako mapakali. Nasa likod ko siya. Nalaki ang mata ko sa naisip. Napailing ako sa sarili. Ang ulo ko hindi sinasadyang napahilig sa balikat niya. Elias, pigil ko ulit. Kasal. Mahina niyang bulong. Napakurap ako. Ano? Tanong ko at agad siyang umatras. Binawi ang yakap. Hinawakan niyang bewang ko at dahan-dahang hinarap sa kanya. May hawak siyang papel at ballpen. Iwas ang kanyang tingin habang pilit niya yung iniaabot sa akin. Hindi ko siya pinahirapan. Kinuha ko ang papel kahit nag-aalangan. Wala nang init na mga kamay niya sa balat ko pero naiwan ang kaba. Nang silipin ko siya, napalunok siya at umiwas ang tingin. Ako rin napangiti ng hindi ko sinasadya, lalo na't nahuli ko siyang lihim na tinititigan ako. Pagkabasa ko sa papel. Marriage contract? Napalingon ako sa kanya nang lalaki ang mata. Hindi siya makatingin. Saka yumuko. Tumalikod ako pinakalmang sarili. Ramdam ko pa rin ang presensya niya sa likod ko. Hindi man niya masabi, alam ko kung ano ang gusto niyang iparating. Ang tanong ko lang, ako ba ang gusto niya? O ang maitutulong ko lang? Maya-maya pa muling yumakap si Elias mula sa likod. Mas mahigpit, mas banayad. May iniabot siyang isa pang papel, tupi-tupi at halatang pinag-isipan. Nagatubili pa ako bago ko tanggapin. Binasa ko. Trust me. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong tanungin ko anong ibig niyong sabihin pero sa halip, niyakap niya lang ako. Mas mahigpit pa sa kanina. Sa hapagkainan. Ayaw mo ba sa pagkain? Tanong ni Dad. Napatingin ako sa kanya at sa mga kasalo namin. Hindi ko masabing may dahilan akong hindi makakain. Dahil ang kamay ni Elias, nasa hita ko. Sinulipan ko si Luis na nakataas ang kilay at tila pinupuna ang katabi kong si Elias. Si Elias, may ngiting nangaasar, tahimik ngunit malamlam ang tingin. Sobrang kaba ng dibdib ko. Gusto mong magpa-deliver ako ng ibang pagkain? Tanong ni Luis. Napatingin ako kay Tita Kiss nang marinig ko ang tawa niya. Chill, iho. Ayos lang ang future wife mo, di ba, iha? Napalunok ako. Shut up, ma! Natatawang sabi ni Luis habang umiiling. Tumikim si Tito Fanyo. Kumain ka na, iha. Hindi ka pa kumakain kaninang tanghali. Apo. Nang tanungin ni Mommy si Elias kung tapos na siya, bigla na lang siyang tumayo. Hindi ko na maramdaman ang kamay niya. Nakatingin siya sa akin, mataman. Parang may binabasa sa mga mata ko. Eat, Tin. Singit ni Luis. Tipid akong ngumiti. Tin, I said it. Ulit ni Luis, mas madiin. Luis, kakain ng anak ko. Malamig na singit ni Dad. Buti na lang at si Mami agad ang nagsalita para palitan ang usapan. Sinabi niyang ipapaakyat na lang niya ang pagkain sa bago kong kwarto. Napalingon ako kay Luis, tila may binabasa rin siya sa mukha ko. Nagpakita ako ng pilit ng ngiti, pero tinapunan niya lang ako nang makahulog ang tingin. At sa loob ng titig niyang yun, alam kong may iniisip siya.
At baka kasama ako ron. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit kong binasa ang kontratang iniabot sa akin ni Elias kanina, habang nasa kwarto pa kami sa terasa. Nakahiga ako sa kama, hawak pa rin ang medyo gusot ng papel. Kagat ko ang labi ko habang nag-aalangan kung pipirmahan ba ito o hindi. Gusto kong ibalik ang kontrata pero gabi na. Baka tulog na siya. Nakakahiya kong iistorbohin pa. Pero mas nakakahiya kong isipin niyang may iba akong motibo. Dahil lang magkatapat ang kwarto namin. Ni hindi ko pa siya natatanong kung paano siya napunta dito sa resort. Napakabilis niya, sa kilos pati sa desisyon. Come on, Tin. Tingnan lang natin. Bulong ko sa sarili ko. Bumangon ako, kinuha ang nighties mula sa aparador at dinala ang kontratang hindi pa rin mapirmahan. Dahan-dahan ako lumabas ng kwarto. Ilang hakbang lang ang layo ng kwarto ni Elias. Nasa tapat na ako ng pinto niya pero hindi agad kumatok. Naghahanap ako ng tamang salita. Elias? Hindi pa ako ready. Umiling ako. Elias, bakit ako? Hinampas ko ang pisngi ko. Masyado ng OA. Huminga ako ng malalim at kumatok. Elias, ito na. Biglang bumukas ang pinto at hinila niya ako papasok. Nilak niya agad ang pinto. Napako ang tingin ko sa katawan niyang walang saplot na pangitaas. Kaya agad kong iniwas ang tingin ko. Nakita niya ang hawak kong papel, ang kontrata. Hindi ko pa alam, hindi pa ako handa. Kailangan, naputo lang sasabihin ko nang mapansin kong tinitingnan niya ang suot ko. Pababat pataas, napalunok ako. Elias, kaya ko namang mahina akong sabi nang hawakan niya ang bewang ko. Hindi ko alam kung bakit hindi niya binibitawan ang kamay ko. Kinuha ko ang papel, inabot sa kanya. Hindi ako sigurado. Pwede namang ibang babae na lang, di ba? Alam kong gusto mong tumulong ako, pero ayoko. Napatingin ako sa kanya. Parang tuwang-tuwa na sana siya, pero napalitan agad ng pagkagulat at lungkot. Pero kasi, ayokong baguhin mo ako. Ayokong ako yung kawawa sa huli. Ayokong masaktan. Ayokong pakasalan ka kung hindi ko rin naman kayang ibalik ang sarili ko. Pag nawala ako sa sarili ko dahil sa'yo. Napaluha ako nang hindi ko namamalayan. Pinunasan ko kaagad. Pero halata ang pamumula ng mata ko. Nakita ko si Elias. Nakayuko, parang batang napagalitan. Tahimik siya. Elias, gumalaw ang balikat niya, parang pinipigilan ng luha. Wala siyang imik. Sorry. Akala ko haharap siya sa akin pero humiga siya sa kama, tinakpan ang una ng muka, umiiwas. Dahan-dahan ako lumapit at humiga sa tabi niya. Wala akong unan. Kinuha niya pati yon. Tumingin ako sa likod niyang matigas at malamig. Gusto kong humingi ng tawad. I'm sorry. Naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan yon. Paulit-ulit bago niya ako hinarap. Nagtama ang paningin namin. Lumapit ako, kapwa kami tahimik. Nakatingin siya sa labi ko habang nadilaan ko yun sa kaba. Sorry na. Bigla niyang inilapat ang labi niya sa labi ko. Napaakap ako sa kanya. Sa sobrang lapit ng katawan namin, naramdaman ko ang bawat galaw niya. Teka, awat ko, nanginginig ako. Pagod akong napaupo sa kama habang may kumakatok sa labas. Napapikit ako, bumaling sa salamin at nakita ko si Elias. Tulog, walang pang itaas. Naalala ko ang nangyari kagabi. May nangyari ba? Wala. Bulong ko sa sarili. Naghalikan lang kami tapos natulog. Mabuti na lang at tumigil siya. Napatingin ako sa pintuan, paulit-ulit ang katok. Baka magising pa si Elias. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa pinto. Okay. Huminga ako ng malalim at paulit-ulit na binubulong sa sarili ang mga sasabihin ko kay mommy pagkalabas ko ng banyo. Pero bago ako pa man mabuksan ang pinto, bumungad agad ang mukha ni Elias. Napalunok ako nang makita ang paraan ng pagtingin niya. Parang wala siyang balak palabasin ako ng kwarto. Elias. Tin, anak? Agad kong nilingon ang may-ari ng nanginginig na boses. Si mommy. Nakangiti siya habang nakatayo sa tabi ni Elias. Alam niya ngang nandito ako. Bago pa ako makapagpaliwanag, tumango siya at agad ako niyakap. Anak, sorry ha. Sorry kung naging pabaya akong ina. Hindi ko lubos maunawaan ang pakiramdam.
Parang hindi naman ako tinutukoy niya. Pilit ko pa rin siyang pinatahan kahit may tanong sa isip ko. Lumingon ako kay Elias. Nakatingin siya sa amin pero may malamig sa mga mata niya, na agad ring nawala. Tahimik akong sinulipan ni Elias. Napakagat ako sa labi at umiwas ang tingin. Pasensya ka na. Sira kasi ang banyo sa kwarto kaya kay Elias muna ako nagbanyo. Napatingin ako sa kanya, may ngiti sa labi niya. Nakakapanliit ng loob. Umangat si Mami mula sa yakap at tiningnan ako, may luha sa mata. Bakit siya umiiyak? Dahil ba nag-aalala siya? O may mas malalim pa? Pupunta kami ng daddy mo sa kabilang resort, kasama sina Fanny at Case. Kayo na muna ni Elias dito. Papunta na rin sila Sean. Sinulyapan ko si Elias, hindi man lang pinansin ang pamamaalam ni Mom. Aalis na kami, mag-iingat kayo. Ngumiti si Mom, sinuklian ko yun. Ako lang dahil si Elias, parang wala sa sarili. Sige po, ingat rin. Pagkasarado ng pinto, kami na lang ni Elias ang naiwan. Hindi ka pa bababa? Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Pilit kong tinawanan ng tensyon. Elias. Tawag ko, huminto siya, binuksan ang pinto at saka ako nilingon. Tungkol sa nangyari kagabi, sorry ha, hindi pa ako handa sa ganun. At yung sa atin, muntik na akong matumba nang bigla niya akong hilahin at ikulong sa bisig niya. Elias, sorry. Yumakap siya, idinantay ang ulo sa leeg ko. Gaya ng nakasanayan niyang gawin. Ngunit ngayon ramdam ko ang bigat. Guilt, takot, damdamin, lahat sabay-sabay. Ay, ano yan ha? Halos lumundag ako sa gulat nang marinig ang sigaw mula sa likod ni Elias. 3 lalaki at isang babae ang nakatayo. Aris, napalunok ako. Lalong siniksik ni Elias ang mukha niya sa leg ko. Dude, baka mawalan niya ng leeg. Sigaw ng isa, sabay tawa. Isa sila sa mga pinsan ni Elias. Halakhakan, kantsawan, wala silang pakialam kung makasagabal. Elias, bulong ko, pilit siyang pinapaalis sa yakap. Umatras siya, mainis sa mukha na parang batang naistorbo. Akala ko room 21 ka, ba't nandito ka sa 34? Asar pa nung isa. Nagkisa naman ba kayo? Tanong naman ni Demarius. Napalingon ako. Pero kay Elias siya nakatingin, hindi sa akin. Shut up, Leo. Gutom na ako. Luto tayo sa baba. Yaya naman ni Paul. Lumapit si Sean kay Elias. Sulyap sa akin. Tumango-tango, parang may sinasabi gamit ang kilos nila. Halika na, baba na tayo. Lumapit si Damaris at bigla kong hinawakan sa pulso. Pati si Leo, hinawakan ang kamay ko. Hanggang sa... Dude! Halos masampal ko si Leo nang maramdaman ko ang kamay niya sa bewang ko. Pero nang makita ko, si Elias na pala ang katabi ko. Elias, mukhang may susuyuin ka mamaya. Bakit ko siya susuyuin? Wala naman akong kasalanan. Alam mo, girl, ang selosong lalaki dapat nilalambing. Nilalambing? Si Elias? Wait, no way! Paglabas ng building, dumiretso kami sa kainan ng resort. Kita agad ang malinis na dagat pero medyo malayo. Sayang. Anong gusto niyo kainin? Tanong ni Paul. Habang naghahanap ng maupuan, halos walang tao. Mukhang kami lang talagang bisita. Kahit ano, ako magbabayad. Wala pa ring reaksyon si Elias. Tahimik, seryoso, parang malayo ang iniisip. Hoy, sino magluluto? Wala bang tagaluto dito? Si Elias na lang, siya lang naman ang marunong eh. Sagot ni Paul. Tipid akong ngumiti. So, magaling siyang magluto. Kailangan niya nakatulong. Pwede si Tin. Malamig na hirit ni Sean. Naramdaman kong humaplos sa bewang ko si Elias. Napatingin ako sa kanya, may lungkot sa mga mata. Tumango siya saka tumingin sa kusina. Nakuha ko ang gusto niyang ipahiwatig. Sumunod siya. Sa loob ng kusina, sinarado ni Elias ang pinto. Napalunok ako. Marunong ka magluto, di ba? Napatingin ako sa paligid, kompleto sa gamit. Nahiya tuloy ako. Hindi kasi ako marunong. Elias? Bakit? Napaataras ako nang lumapit siya. Nakatingin siya sa akin o sa suot kong pantulog. Napasigaw ako nang muntik matumba. Pero sinalo niya ako. Napatitig siya sa labi ko. Ilang segundo walang gumagalaw.
hanggang sa halikan niya ako. Ramdam ko ang kamay niya sa akin. Pinigilan ko. Iniling ko ang ulo ko. Tama na. Pero ang katawan ko hindi makaalis. Umalis ka na, epal ka eh. Sigaw ni Damaris sa labas, may hinahanap kay Elias. Sino? Tinulak ko si Elias dahan-dahan. Tumigil kami. Elias, tama na muna. Mamaya na lang ulit. Nakakahiya. Ngumiti lang siya, hinaplos ang pisngi ko. Tumalikod siya, nilakang pinto. Nginitian pa ulit ako. Pati pawis ko tumakbo. Ang lanti mo! Fiancé ko siya! Sigaw ng babae sa labas. Fiancé? Napatingin ako kay Elias. Seryoso siyang nakatitig sa akin. Mainit, mapang-akit. Tin, baby, are you there? Boses ni Luis. May 3 katok sa pinto. Elias? Tanong ko, nahulog ang mga gamit sa harap niya. Nakatingin siya sa akin, papalapit. Kaso, biglang bumukas ang pinto. Tin, and you? What the? Si Luis at ang babae niya. Si Tricia, ang babaeng pwedeng kumuha ng lahat sa akin. Luis, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang biglang gumapos ang kamay ni Elias sa pulso ko. Napalingon ako. Madilim ang tingin niya. Mas lalong lumalim ang kaba ko sa dibdib. Bumalik ang paningin ko kay Luis na halos sumuusok ang galit sa mga mata. Napatingin ako sa kamay niyang tila may nahulog. Isang maliit na susi. Kaninong susi yun? Elias, what are you doing? Don't touch her! Matinis na boses ang pumunit sa katahimikan. Napalingon ako, si Tricia. Hindi kayo kasal, Tricia. At hindi kayo kakasal. Umalis na kayo rito. Sigaw ni Damaris mula sa likod. Sa gilid niya nandun din ang mga pinsan ni Elias. Seryoso ang mga muka. Shut up! Halos maluha na ako sa tensyon kung hindi ko lang narinig ang sigaw ni Luis. Galit, mapanganib, ibang-iba siya. Sa likod niya nakita ko ang pagkuyom ng kamao ni Sean. Paglingon ni Luis sa sigaw ni Damaris, halos sigawan niya ito na parang kaaway. Uwag! Bulong ko habang umiiling. Nakita kong lalapit na si Sean. Sinubukan ko siyang pigilan ngunit parang wala siyang naririnig. Nakalapit siya kay Luis at muntik na niyang sunggaban ang kwelyo nito. Nang biglang hilahin ako ni Elias. Nawala ang paningin ko sa dalawang nagsisimula ng magbanggaan. Elias? Lumingon ako at nanlaki ang mga mata ko. Sinuntok ni Sean si Luis, malakas marahas. Tinulak niya ito na parang walang awa. Agad namang sumigaw ang kasama ni Luis. I'll call the cops! Napatigil kami. Maging si Damaris ay natigilan. Tumigil na kayong dalawa, paparating na si Lolo! Boses yun ni Paul, malamig nakakatakot. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang balikat ng dalawa at tumingin kay Leo, isa pa nilang pinsan. Baby, halos mapatras ako nang marinig ang boses ni Tricia. Papalapit siya sa amin ni Elias. Tiningnan ko si Elias, naghintay akong lumingon siya. Sa papalapit na si Tricia nakatuon ang tingin niya, habang nakahawak pa rin sa kamay ko. Saan ka ba galing? Pinag-alala mo ko. Walang ngiti, walang tingin sa akin si Tricia. Parang wala ako doon. Sino ba naman ako, di ba? Parang ngitian niya. Napatingin siya sa magkahawak namin kamay ni Elias. Ngumiti siya rito, isang pilit na ngiti. El, pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya kay Elias. Lumingon ako agad kay Elias. Sasama ba siya? May pupuntahan kami. Bigla akong nagsalita, hindi na napigilan. Ramdam ko ang tingin ni Elias sa akin. Ngunit si Tricia na natiling kay Elias lang nakatingin. You mean us, right? May pupuntahan tayo? Ano raw? Nagulat ako na may braso ang biglang humawak sa bewang ko. Luis? Nakita ko ang maga at dugoan ng labi niya. Takot? Oo, medyo. Pero kaibigan ko pa rin siya at masakit makita ang ganun sa kanya. Kinuha ko ang kamay ko mula kay Elias. Parang ayaw niyang bitawan. Sa likod ni Luis, nandun si Sean. Nakayuko lang si Damaris habang si Sean nakatitig sa kanya. Galit ako kay Sean. Oo, Luis pa rin ang kaibigan ko. Ayos ka lang ba? Ramdam ko ang kaba. Hinaplos ko ang pisngi niya, tumango siya at ngumiti. Pero parang may ibang saysay ang ngiti niyang yon. Parang may alam siya. So, anong ginagawa niya rito? Luis. You guys can go now. May pupuntahan na kayo, di ba? Tumango si Tricia, nakatingin si Luis at nakangiti. Ngunit hindi ako kampante.
Naramdaman ko ang paghila niya sa akin. Let's go? Gusto ko sanang lingunin si Elias pero hinigpitan ni Luis ang hawak niya sa akin. Napilitan ako sumunod. Saan tayo? Napapadalas na yung pag-utal mo ah. Are you scared? Parang may gusto kong balikan. Oh, saan kayo? Tanong ni Leo. Hindi pinansin ni Luis si Leo. Diretso lang kami sa labas ng kusina. Tahimik, mabigat. Hindi mo pa nasasagot yung tanong ko. Luis, kailangan ko munang magbihis. Sa pupuntahan na lang natin. May mapagpipilian ka doon. Come on, Tin. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari sa atin ng muntik nang gumalaw sa'yo? Natigilan ako. What? Huminto ako, nasa labas sa kami ng kainan. Nang lingunin ko sana siya, naramdaman ko ang mahigpit niyang hawak sa bewang ko. Nasasaktan ako. Celestine Rivera, kilala mo ako. Sundin mo ako o kung hindi, ano? Galit ang tingin niya, naiiyak na ako. You have to say yes sa araw na yun. Tango lang sa tanong ng pare. Lahat ng gusto mo mapapasayo. Pero kung hindi mo magagawa yun, kalimutan mo na naging magkaibigan tayo. Hinapit niya ang leeg ko, marasa kong hinalikan. Hindi ako makagalaw. Isang tao lang ang nasa isip ko. Si Elias. Pero wala siya rito at sa harap ng takot ko kay Luis, doon ko lang naramdaman kung gaano ako nangangailangan ng proteksyon. Hinagkan ko si Luis pabalik. Wala akong nararamdaman. Pero ayoko mawala siya. Hindi pa ako handang mawalan. Natigilan siya tumingin sa akin. Tipid na ngumiti. Not here. Not now. Gusto kita pero hindi ibig sabihin nun pipilitin kita. Sa'yo pa rin ang desisyon, Tin. Hinagkan niya pa ako ng marahan bago bumitaw. Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit kong pinapaalis sa isip ko ang mukha ni Elias. Pero kahit nakalapat ang labi ko kay Luis, siya pa rin ang naiisip ko. Sana tama itong ginagawa ko. Agad akong umupo sa front seat ng kotse ni Luis nang pagbuksan niya ako. Tahimik lang ako habang nararamdaman ang mga titig niya mula sa mukha ko pababa sa suot ko. Gusto ko siyang tanungin, pero pinili kong wag na lang. Baka kasi isipin niya kung ano na ang iniisip ko sa kanya. Kahit sa kabila ng mga nasabi niya kanina, may tiwala pa rin ako sa kanya. Saan pala tayo? Sandaling natahimik si Luis bago sumagot. Sa kabilang resort. I want you to meet my lolo. Habang nagmamaneho siya, napansin kong panakaw ang tingin niya sa hita ko. Pilit kong pinipigilan ang mga kung ano-anong iniisip. Hindi dapat. Kaibigan ko si Luis. Malayo pa ba? Yeah. Napatalon ako nang gumalaw ang cellphone ko. Si Elias ang nag-message. Are you going to say yes? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Siguro, I can't lose him. Walang kasunod na mensahe. Baka iniisip niyang hindi siya ang pipiliin ko. Kung alam ko lang sana ang nasa isip niya. Kung kaya niya lang ipaintindi pero wala eh. Wala siyang sinasabi. Wala akong mabasa. Di ko namalayang nasa resort na pala kami. Binuksan ni Luis ang pinto ko. Ang lalim ng iniisip mo, okay ka lang? Nginitian ko siya. You're not comfortable, Finn. Hindi ako sanay. Hindi ako masasanay sa ganyan. Na ganyan ka? Napakurap siya, tumiwas ang tingin. Saan mo siya nakilala? Bakit kayo nagkakilala? Sunod-sunod niyang tanong. Ano naman kung nagkakilala kami? Ano yun sa'yo, Luis? Naiiyak na ako pero pinipigilan ko. Really, Tin? Bigla niya ako hinawakan sa pulso at hinila palapit. Sino ba ako ha? Kaibigan lang? Hindi. Elias, kaibigan din? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Naramdaman ko ang higpit ng hawak niya. Nang makita niya yon, agad siyang kumalas. Huwag ka nang lalapit sa kanya, Tin. Pero kahit kami ni Luis ang magkasama, si Elias pa rin ang laman ng isip ko. Hindi ko nga alam kung si Luis ba talaga ang hinalikan ko pabalik kanina. I'm sorry. Sorry din. Let's go inside. Tumango lang ako nang lumakad na siya. Lihim kong pinunasan ang labi ko. Hindi ko pa rin gusto ang ginagawa niya. Habang papasok kami ng resort, may bumabagabag sa akin. Elias. Bulong ko, tumigil ako. Napatingin siya sa akin, walang init pero halatang nainis. Kinuha ko ang cellphone ko. Gumagalaw na pala ito mula pa kanina. Si Damaris. Sumunod siya sa inyo. Tin, tatawagan kita, sagutin mo. Sinaktan niya sila Sean. Muntik na rin si Tricia.
Napahawak ako sa ulo para akong hindi makahinga. Tumunog din ang phone ni Luis. Tumatawag ang isang unknown number. Sino yan? Tanong ko kinakabahan, baka si Elias. What now? Malamig niyang sagot sa telepono. Narinig kong sabi niya. He's a monster, hindi mamamatay yun. Maya-maya, nag-message ulit si Damarias. Papunta na kami sa hospital, naaksidente siya. Natigilan ako, hindi ako makapaniwala.